At ito nga ho ang huling regalo ni Sir Gavin kay Kojak bago ito umalis ng Kapinpin family. Ayan ho, abangan. 3, 2, 1, let's go! So ayun nga ho guys, bago ho umalis itong si Kojak sa Kapinpin family, ito ho ang kanyang huling regalong ibinigay ni Sir Gavin. So alam nyo ho, magandang bigyan ng regalo ito sa Kojak kasi napaka-appreciative niyang tao. Yung makikita mo sa kanyang sarili kapag may natatanggap siyang mga bagay na binibigay ni Kuya Gavin niya, mararamdaman mo talaga yung emotion niya na talagang genuine. Oo. Appreciative niyang bata. Oo. May ibang mga tao kasi na sinisisi si Kojak na pinakawalan niya yung opportunity na siyempre nga naman mabait itong Kapinpin family lalo na si Sir Gavin, no. So maraming nagko-komento diyan sa comment section doon sa mga vlog ni Sir Gavin. Nakita ko talaga na sinayang daw ni Kojak yung pagkakataon na may taong tumutulong sa kanya. Andun na ho tayo pero dumadating talaga sa punto ng buhay ng bawat isa sa atin na may mga decision tayo na hindi tama. Ayun ho. So siguro nagkataon ho talaga na dumating sa buhay ni Kojak na nakagawa siya ng maling decision sa buhay niya. Mali naman talaga yung decision ni Kojak kasi nga andun ka sa poder ng pamilya na mabait sa'yo, hindi ka itinuring na ibang tao. Pinag-aral ka, binigyan ka ng mga pangangailangan mo, ganyan-ganyan, no? Saan ka makakita ng ganyang klaseng pamilya, kagaya ng Kapinpin family, no? Na magbibigay sa'yo ng pangangailangan mo, di ba? Sa ngayong panahon, wala na ho na ganyan. Very rare. Kung meron man ho mga ganyang tao, madalang ho, very rare ho. So, lesson din naman ito sa atin lahat, no? Hindi lang kay Kojak, na kung ano man hong dumating sa buhay natin ng mga pagkakataon at opportunity, huwag ho nating pakawalan. Kasi, blessing ho yan na ibinigay ng Panginoon na para i-keep mo for a lifetime. Ngayon, kung hindi natin kayang pangalagaan ito, kusa ho itong mawawala. Oo. And at the same time, maliban dyan sa hindi natin papangalagaan yung mga blessings na ibinigay sa atin, tayo mismo ang gumagawa ng hakbang para ito mawala sa atin. Ayun ho. Actually, napaka-emotional nung part na yan Kasi, lalang, ako rin, haba akong nanonood kanina, bago ako nag-decide na i-vlog ito, naging emotional din ako kasi nga, damang-dama mo yung feeling ni Kojak na very appreciative siyang tao, very thankful siya, very grateful siya sa mga binibigay sa kanya ni Kuya Gavin niya. Ayan ho, at ng Kapinpin family. At take note guys hindi mo nakakitaan yung Kapinpin brothers ng inggit tuwing may ibinibigay si Sir Gavin doon sa hindi nila kadugo na parte ng kanilang team, no? Kasi nga pinalaki sila ng maayos ng kanilang mga magulang. Ayan ho. So, kumbaga, natutunan nila dahil according kay Sir Gavin noong sila ay medyo hindi kapos pa sa buhay, no? May meron naman sila noon nung hindi pa sila nagvo-vlog. Pero naikwento ni Sir Gavin yan sa kanyang vlog dati na yung nalilate din sila ng payment ng tuition fee nila, yung baon nila, mga ganun, mga hindi rin enough, pero pinagkakasya nila yon. So ngayon naman na sila ang binlessed, no? Sila naman ang binigyan ng blessing. So ang kanilang objective talaga is to share. I-share sa ibang tao hanggat kaya nila. Ayan ho. Meron nga nagsasabi, binabash ngayong iba. Kasi alam nyo ho, ang basher, hindi nawawala yan sa buhay ng mga vlogger. Ayan. Sobrang bida-bida ang mga basher. Akala mo ba kung gaano sila ka-successful sa buhay nila bago sila mang bash ng iba? May basher din kaya si Sir Gavin, nababasa ko sa comment section. Meron pa nga nagsasabi na ang yabang ni Sir Gavin, parang pakitang tao lang daw yung ganun nga, sinasabi ng ibang mga basher na walang magawa sa buhay. Anak ko, day, totoo lang. Bago kayo mang bash, eto, naisingit ko lang ng konti. Bago kayo mang bash sa kapwa ninyo, make sure, siguraduhin ninyo na ang pamumuhay ninyo maayos. Okay? Kagaya sa akin, may mga bashers ako. Dahil nga dito sa pagko-content ko kay Sir Gavin, no? Pero,
Ang sinasabi ko sa kanila, ang sinasagot ko, is there an existing law that prohibits to any vloggers to do things such as this? Kasi kung may maipakita ito mga bida-bida na mga basher na batas na pumipigil na nagpuprohibit sa kahit sinong vlogger na mag-content sa Kapinpin Brothers, and then, sige, magkita tayo sa korte. Huwag nyo masyado maliitin yung ibang vloggers kasi hindi ho lahat ng vloggers dumidepende sa kita nila sa pag-vlog. Oo, ha? Ayoko na magkwento, guys, kasi baka sabihin nyo mayabang na naman ako. Yan na naman sasabihin ninyo. Sa mga ay naku, wala talagang magawa. Mga taong mga bashers na ito ang mga taong walang naabot sa mga sarili nila. Kasi inggit ang nananalaytay sa mga dugo nila. Wala silang magawang tama sa buhay nila kundi mang tira ng iba. So, di ba kayo naawa sa mga sarili ninyo na habang tinitira nyo yung ibang tao, dinadrag ninyo pababa yung ibang mga vloggers nung nagko-content dito kay Sir Gaben, kayo ang talo dahil kumikita yung iba, wala kayo napapala sa pagbabash ninyo. O, di ba? Tapos gagamit pa kayo ng mga mga dami account. Ay, kung talaga matatapang kayo, yung totoong account ninyo para ma-identify namin kayo, okay? Sabi ko nga, ulitin ko sa mga bashers dyan, ipakita nyo muna sa mga sarili ninyo na tagumpay na kayo, successful kayo sa mga pamumuhay ninyo, okay? Bago kayo mang-bash ng iba. Ayan, dahil hanggat walang batas na pumipigil sa ginagawa naming ito, wala kayong magagawa. Kami ang masusunod. Okay? So, mag-bash kayo man na mag-bash dyan. Tingnan natin kung sino ang magmumukhang tanga. Di ba? Kagaya nito, explain ko sa inyo. Ako ho nakatira dito sa condo unit namin. This is worth 5 million. Sabihin nyo na mayabang ako. Mayabang talaga ako. Di ba? Ayan. Ngayon, hindi ako dumidepende dyan sa kita sa YouTube. Hindi ho yan ang main source of income ko. Para doon sa mga bashers, punta kayo dito sa Century. Gusto niyo malaman yung history? Go. Punta kayo dito, papakita ko sa inyo. Ha? Ito bedroom namin 'to . Pasensya na kayo ha. Ito lang ang nakayanan namin sa 5 milyon na pera namin. Ito lang bedroom. Actually, ako lang ang nakatira dito kasi yung ate ko nasa Amerika nakatira. May negosyo siya doon sa Amerika . Gusto niyo malaman ko mga chismosa talaga kayo. Kaya niya kinuha tong condo unit na to kasi dahil nga para hindi na ako mag-rent. Ayan. And then later on, gagamitin namin ito na magiging property ko para kasi makapunta ako ng Amerika. Gets nyo? Wag ako, guys. Mga bashers, wag ako. Tumigil kayo dyan. Inggit kayo sa mga katawan nyo. Ayusin nyo buhay nyo. Ayan. Kita mo si Sir Gaben, guys, nung nagpapaliwanag siya nung mga nakarang araw, nung lumabas siya at nagpaliwanag kung bakit wala na si Kojak at saka si Factor dyan sa Kapinpin family. Diba? Nagbibiro pa siya sa TikTok niya nung nagla-live siya na hindi siya sanay kasi sa ganitong formal at seryosong usapan. Totoo naman kasi from the start, from the very beginning na nag-vlog itong Kapinpin Brothers, gusto nila good vibes lang, gusto nila katatawanan lang. So, dumating sa punto talaga dahil nga hindi mo ipagkakaila talagang isa sa pinakamalaking influencer at vlogger itong Kapinpin Brothers sa ngayon. Sila ang talagang sikat na vlogger. Kita mo dinudumog sila sa mga mall. Ayan So, matagal na rin akong nakasubscribe sa mga YouTube account nila at sa mga TikTok and then sa Facebook account. So, kapag need talaga i-vlog, talaga vina-vlog namin. Yan kasi talaga trabaho namin, kaya nga vlogger kami. Ngayon yung ibang mga bashers dyan, kung naiinggit kayo, edi mag-vlog din kayo. Ayan ha. And then make sure na mas mapantayan ninyo ng mahigit sa amin ang ginagawa namin kaysa doon sa pagbabash ninyo. Ayan ha. Para magkaintindihan tayo dito. Nakakaya naman kasi sa inyo ha. So, lahat kasi ng mga vloggers, lahat ng content creator is vulnerable. Mga bashers, alam nyo ba ibig sabihin ng vulnerable? Prone, subject, malapit. Yan ang ibig sabihin ng vulnerable.
malapitin ho ang mga content creator sa ganitong klase ng mga taong mga makikitid ang mga sentido. Ayan, ha? Makikitid yung mga parang gamunggo lang kalaki yung mga laman ng utak nila, ganun ho. Ayan. Hindi ho kami ligtas sa mga ganitong klaseng tao na mapanghusga at mahilig manghila pababa ng kapwa nila, pero hindi nila nare-realize habang hinihila nila ang kapwa nila pababa, lalo pa kami mga vloggers, no? Sa mga bashers to, ha? Makinig kayo. Bida-bida kayo, ha? Habang hinihila nyo kami pababa, kayo ang nasisira ang buhay ninyo kasi nakafocus kayo doon sa pagsira sa buhay ng iba. So, sino ang nauungusan? Habang kami paangat, kayo palubog ng palubog. Good luck sa inyo dyan. Lesson na sa inyo dyan, ha? Kaya tandaan nyo, ang sinasabi ko, if there has an existing law that prohibit any vloggers to do things such as this, ha? Kung naiintindihan nyo yung English ko, ha? Then, convey. Sabihin nyo sa akin sa comment section kung anong batas sa ang konstitusyon ng Pilipinas, anong revised penal codes, saan makikita na batas at anong Republic Act or anong klaseng batas ang nagpo-prohibit sa mga vloggers na i-content ang certain things na gusto nilang gawin. Okay? Parang kayo may-ari ng YouTube channel namin, ah. Ha? Then, kung gusto ninyo, magdemanda kayo. Oo, demanda kayo. Oo, haharapin ko kayo, promise. Ako pa tinakot nyo, ha? So yun nga ho, so magandang ehemplo ito si Sir Gaben at ang Kapinpin family kasi kita mo kahit na sila na nga ho ang naagrabyado doon sa nangyaring sa ibang kasamahan nila, hindi to kay Kojak kasi Kojak kasi talagang pinupuri ni Sir Gaben na mabuting bata, magalang at mabait. And then wala namang ginawa na masama ang Kojak na ito doon sa Kapinpin Brothers, maliban na lang ho doon sa usapin na talagang may mga absences siya sa school and then failed due to absences, FDA niya na tinatawag, no? So kasi ang gusto kasi ni Sir Gaben, ulitin natin, na gusto niya kasi habang kaya niya na magbigay ng tulong sa mga kasamahan niya dyan sa team niya, take that opportunity, mag-focus sa studies, and then kapag may time, bibigyan niya ng schedule itong mga ito para sumama sa kanilang mga vlog. Pero kung maapektuhan ang kanilang pag-aaral sa pagba-vlog, at bakit naman kasi tinan mo naman, bakit naman si Allen, si Chef Allen, tsaka si Kelsey, tsaka si Kalo, di ba, kahit nagba-vlog naman sila, tinan mo si Kalo, nakagraduate naman, di ba? Si Chef Allen, nakagraduate naman. Cum laude pa nga ata to si Chef Allen, nung nag-graduate. Nasa sa inyo kasi yan, sa mga tao kasi yan, kung talagang siseryosohin nyo ang pag-aaral o hindi. So, magandang impluensya itong si Sir Gaben sa pangkalahatan na tao na nanonood sa kanya. Oo. So, nawa, dumating ang point, no, kasi mabait na bata naman talaga ito si Kojak, according kay Sir Gaben. Nawa, dumating ang time ho na bumalik siya dun sa Kapinpin family. Ayan. Yan lang muna ang ating vlog sa araw na ito. Carlo Mendez TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed evening to all of you guys, ha? Bye-bye. Asan na yung ano ko, baby boy? Ay, naka-on pa pala.